Okay. Salamat po abi na po anniversary na to. Okay, salamat no. So dito maglangay alang sa atong mensahe. Roma Kapitulo 15. Diyan kita karon sa bersikulo 8 hangtod kita sa bersikulo 13. Okay? Ginauluhan na to atong mensahe karon. The God of the overflow. Ingunahan agad ang atong Ginoo no, ang iyang grasya nagadagayan gayon. So dali pa ta makapadayon magaampo sa ta. Lord God, sa magatunaw sa kami karon sa mga bahin sa imong mga pulong, nagapangamuyo kami nga imo kaming giyahan. Lamdagi Lord ang unahuna sa matag usa ang mga langitnon nga mga kamatuoran kini among masabtan madawat og igang kinabuhi Lord. Giyahi kami tinaag sa tabang sa imong Espiritu Santo. In Jesus name, Amen. So the God of the overflow, no? So sa previous nato nga mga messages, labi na sugod sa chapter 14, so dunay giatubang medyo gamay nga problem no sa church dito sa Roma nga gi-address ni Pablo nga dunay strong ug dunay po weak nga Christian no. Ug ang atong gipasabot niya na regarding ni sa mga Hintil ug mga Hudiyo no. Nga ang mga Hudiyo very particular sila sa mga pagkaon. So naa sila daghang ginasunod nga mga pagkaon nga gibawal nga makita kini dito sa Book of Leviticus no. Unya ang sa mga Hintil, ang background sa mga Hintil basta kay masulod sa ginawa kung saan nga pagkaon nila ginakaon na nila. Ug mo lang ginaingon diha nga strong and weak mga igsoon. Ug ang usa pa kining issue pod sa pag-observe sa gitawag holiday no. Naay adlaw nga sa mga Hudiyo, particular sila sa mga pag-observe niya ng holiday nila. Okay? Pero sa mga Hintil, wala kayo, dili sila niya ng particular mga igsoon. O tungkol niya na makakreate kini mga igsoon o mga trivial rauta nga mga butang, pero makakreate kini o faction, division diha sa church. Mga na siya. So karon natin po ipadayon ng instruction ini, di ba? Atong mensahe na Sunday, receive one another, no? So karon dugang nga punto ni mga igsoon. Nagihapon ang issue, makuha gihapon nato, ma-touch gihapon, ma-cover gihapon regarding ni atong weak and strong Christian, pero nagadugang ang pagpasabot ni Pablo niini, no? So kung basahon ingon dinhi, verse 8. Okay? For I tell you that Christ has become a servant of the Jews on behalf of God's truth, so that the promises made to the patriarchs might be confirmed. No? Managingon din eh. So, sa maning mga igsoon, no? Ato ang usahon. Kanagingon dia, si Jesus daw, He is servant of the Jews, no? Sa mga Hudiyo. Sa other translation sa English, He is a minister of the circumcision, no? So, siya, nagapangalaga ni ining mga tao ng mga Hudiyo. So, this sounds a bit surprising because Jesus as a servant, no? But it refers to the fact that Jesus was born into the Jewish line and focused His earthly ministry on the people of Israel. Kaya ba naman ta dito si Jesus no gipanganak sa Israel mga igsoon and He served the Jewish people. So Jesus didn't come as a conquering political king, which many expected. Mabisod ka mga igsoon og Messiah, the promised anointed one from God, no, nga mahimong baghari sa Israel, no, musunod sa trono ni David. Mao na gihulat sa mga Hudiyo, no, a conquering king. Mao na expectation nila sa Messiah. Pero wala silang kabantay, no, nga dili na mo yung unang pag-abot mga igsoon, no?
but Jesus as one who served the purpose of God's specific plan for Israel. No? So na sila ay wala na matigdan ng mga scholars bisan sa mga Hudyo, mga Igsoon, no? Nga maabot tayo si Jesus as a servant. Okay mo diha sunod nga phrase, on behalf of God's truth. No? So unsa man ni? Paul is saying that Jesus' life proved that God wasn't lying. Okay? Ano yung anak man? Okay? If God makes a promise, He keeps it. By coming to the Jews first, Jesus validated that God is reliable and truthful. Tadihaday gipulfill ni Jesus pag-ari sa kalibutan mga Igsoon to serve God's people, no? Tungod kay mao na gisulti sa kamatuoran sa Old Testament, no? Nga ang Dios matinud-anon gayon. Kaya sa man ka nganong ingon man nga truthful ang Ginoo din eh. Ang sunod diha nga phrase ingon diha to confirm the promises made to the patriarchs. Kay natin promise ang Dios, no? Dito sa patriarchs, may patriarchs, no? Ang fathers mga Igsoon sa mga Israelita, no? Kinsa man ni sila ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. So God promised them that through their offspring, the whole world would be blessed. No? So Jesus is the fulfillment of those ancient contracts. Ang Ginoo naghatag og promise, kontrata dito nila nga pinaagi sa offspring sa inyong mga patriarchs kanimo Abraham ug sa imo mga kaliwat mugawas diha ang usa ka offspring nga pinaagi kaniya i-bless nako ang kalibutan, no? So mo nang pagpamatuod sa Ginoo mga Igsoon that He is truthful. Na mangutan nata, no? Pila na ka century gikan kang Abraham hangtod nga natawo si Jesus. Ang approximity ni mga Igsoon 20 century, no? Or 2,000 years approximate. Okay? Pero ang Ginoo, ang iyang promise, wala siya nakalimot. Kita usay makalimot mo na, no? Ingon na natang tao dali na kay ta malimtanon, labi may medyo may edad na. No? Bogawas ka sa imong kwarto kay nay kay kuhaon dito sa pikas kwarto pagabot dito magtanga ka. Unsa mo daw kuhaon na nakalimot naman ko. No? Si kwarto to, si kans pa lang no, nakalimot na. Pero ang Diyos mga Igsoon sa iyang pagkasiya when He promised, no? Ang Ginoo wala siya nagakalimot. Even it took Him almost 2,000 years sa pag-fulfill ni ini. No, ingon na ang Diyos mga Igsoon. For example, no, naroon po'y promise ang Ginoo nga sa second coming, bubalik siya pag-usad, di ba? O karon 2,000 years na. No? Pero bantay-bantay mo, kaya hapit ang balik ang Ginoo. No? Mao ni mga Igsoon nga sa Bible, ang Diyos masaligan gyud siya. Ang big picture ani mo ni. Nganong gisulti man ni Pablo, no? Ingon ani. Sa context, makita nato sa Romans 15, Paul is trying to get Jewish Christians and the Gentiles, no, morning mga dili Hudyo nga mga Christians, to stop bickering and get along. Kay lagi mga Igsoon, no, naani sila yung mga kining duha ka grupo nga pareho mga Christian, pero lain-lain mag-background, no? O mga Hudyo, yung mga hindi, lain-lain sila cultural background. O kini makakreate mga Igsoon o panagbingkil, panaglalis sa sulod, kay lahi-lahi sila o ginggikanan. So, dito sa verse 8, no? Ingon diha, for the Jews. Paano sa instruction? Jesus honors your history and their heritage. I-honor na sa Ginoo. Jesus didn't come to scrap the Old Testament. He came to finish what was started. No? So, mo na ang
gihimo ni Jesus para sa mga Hudyo. O sa mga Hintil, which is makita nato ron sa verse 9, because Jesus confirmed the truth to the Jews, it opened the door for the rest of the world to receive God's mercy. No? Ang sa mga Hudyo nga side, fulfillment sa promise. Pero kung tanaw ni mo ni sa pagtanaw alang sa mga Hintil, when God fulfilled His promise sa mga Hudyo, kita nga mga Hintil, kaya dili man ta Hudyo, apilta sa mga Hintil, kita na naambunan, naapilan kita sa kinigitawag sa mercy sa Diyos, no? Or kindness of God. So mga igsoon, basically, ingunani, Paul is saying, Jews, God keep His word to you. Mana siya. Sa mga Hintil, you get to join the party because of that faithfulness. Mana. Now, everyone, we are to hug it out. No? Kaya Ginoo maayo sa mga Hudyo. O kita po mga Hintil, ang Ginoo maayo po nato because God extend His mercy toward us. No? So, muna nga may nungdanon ni siya karon. It's a reminder that God's plan is consistent. He doesn't get kanagitawag nga plan fatigue, no? Or change His mind halfway through history. So kung di ba sa mga engineering na sila yung blueprint, kung mag-iimo sila structure diha, building, na sila yung blueprint. You know mga igsoon, when God created, gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, naka-blueprint mga igsoon, no? O ang Ginoo, apil ni sa iyang mga plano, kinigisgutan din ni Pablo. Ang promise na siya mga Hudyo, unya ang pag-fulfill nini, o ang plano sa Ginoo nga, pinaagi ni anak, i-extend niya ang blessing ngadto sa mga Hintil, no? If He made a promise to the fathers, no? Thousands of years ago, and followed through in Christ, no? You can be pretty sure that God is going to follow through on His promises to you too. Kaya sa Bible, mga igsoon, no? Daghan ang mga promises sa Ginoo, especially to His people. Kanatong mga nagtuo kang Jesus Christ na personal Savior, basahon nato ang mga promises labi na diri sa New Testament. Intended ni para sa mga Christians, sa mga believers, no? So gipakita din ni Pablo mga igsoon na kung ang Diyos sa Old Testament nag-promise kang Abraham, no? Unya iya nang gi-fulfill. Mausap mga igsoon sa atong panahon. Ang Ginoo dili siya maapektuhan bisag unsa pa kalayo sa time. Because God is outside of time, mga igsoon. O sa iyang pagka-Diyos dili siya or wala siya kalimot. Now sa verse 9, sa sunod nga verse, matawag kini nga part B, no? To the thought started in verse 8. So kay sumpay man ni mga igsoon. Sa verse 8, it focuses on God's faithfulness to His old promises. Makita dito na faithful si Lord. Pero dili sa verse 9, this focuses on God's extravagant kindness to everyone else. No? Ingon niya na ang Lord mga igsoon. Atong basahon ang verse. And moreover, ingon sa verse 9, that the Gentiles, maraming mga Hintil, kita, mga dili Hudyo, might glorify God for His mercy. As it is written, therefore I will praise you among the Gentiles. I will sing the praises of your name. So sa may gingon din ha mga igsoon, no? So naipakita nato din hingang contrast. Kinigitawag truth versus mercy. Paul is making a very clever distinction nini. Why the Jews praise God and why the Gentiles praise God? So may mga basihanan kanang pareho sila magdaig sa Ginoo. Sa mga Hudyo, they praise God for His truth. God made a contract with their ancestors and God kept it. Diba? So it was a matter of God's word being banned, no? Ang Ginoo
kung unsa iyang gisulto siyang pulong, iya gayon ang gituman sa mga Hudyo. Now, sa mga Hintil naman, okay, another group of Christian, they are to praise God for His mercy. Mao ni kita mga igsoon. We praise God because of His mercy. The Gentiles didn't have the contract, meaning the covenant or the law, no, magihatag ngadto kang Abraham. We are essentially party crossers, mao ni tawag diha, who were invited in by grace. Kitang mga Hintil, we praise God because God showed us kindness. No? We didn't even know to ask for. Kumbaga, natay mga panginahanglanon nga mahinungdanon nga wala na to na matigdan kay spiritual aspect man. Kay balo man ang Ginoo mapanginahanglanon nato. So gi-extend niya kining mercy and grace mga igsoon kanato, no? Mao na nga nakaila kita ka Hesus Kristo. So, na-quote man siya sa Old Testament, no? Paul quotes Psalms 18:49 at the end niya nga verse, kanang verse 9. This is a power move mga igsoon sa Ginoo. By quoting King David, Paul is showing the Jewish Christians that their own greatest king envisioned a day when he would be singing God's praises surrounded by Gentiles. Dito propesiya ni pinagi kang David nga kining pagdaig sa Ginoo dili lang ni inclusive sa mga Hudyo ra. Sa program day sa Ginoo appeal ang mga Hintil, no? Appeal day na mga igsoon. So Paul is telling to the Roman church ngayon ani, the fact that non-Jews are worshiping God isn't a glitch in the system or a backup plan. It was the plan all along. So, sa tato pa mga igsoon, dili lang day ingon nga, oy, saibit lang mo ha, pakapin na lang mo, kaya saan mo mo na. Dili day una ng pagtanaw na regarding sa mga Hintil. Kung dili, sa mind sa Ginoo gyud ay sa original, makita na to nga part ni siya siyang plano nga i-bless niya ang mga Hudyo o i-bless po niya ang mga Hintil, mga igsoon. Sumungutan na taon sa mandiay, no? Kaya ang ultimate goal meaning verse 9 is unity. Again, noon sa ginitabo sa church sa Rome, na ay medyo nasipak sila, doon ay panagbingkil nga gagmay nga mga isyu tungkol sa mga cultural background nila mga igsoon. Ug ang gusto ni Pablo itudlo kanila nga dapat naamoy unity. Mahinungdan ni tungod kay ingon ni Pablo sa plano sa Ginoo, no? Apil mo pareha mo part sa plan sa Ginoo. Dili maka-insist ang mga Hudyo nga kami lang. Dili kay gisulti na sa propesiya nga apil ang mga Hintil niini. So, in the early church, there was a lot of kanang gitawag us versus them. Mao man may tawag basta faction na. Kita batok kanila. Mayngon na ano. So Paul is trying to level the playing field, no? Sa mga Hudyo, don't look down on the Gentiles. Mao na siyang pagtudlo. Kung ikaw sa Hudyo, ayaw i-look down ang mga Hintil nga believer. Because God's mercy is big enough for them too, no? Di ba gipakita din ni Pablo, pasabot ni Pablo ng Ginoo nag-extend ba yung mercy ngadto sa mga Hintil. Unsa may instruction po dalang sa mga Hintil? Ingon ani, don't be arrogant toward the Jews. You are standing on the foundation of the promises made to them. No? So ayaw po na nga, wala na mo, mga Hudyo. No? Usap po na ka-arrogance mga igsoon, nga may ngunta nga, wala na may labot. No? Kaya sila apil man ang gihapon sila sa plan sa Ginoo. So Paul wants both groups to stop arguing kung sa ganyan ang issues nila about diet and holidays. No? Morning topic na itong previous nga i-discuss sa naging chapter. And supposed to be, they are to start singing the same song
Together sila naghiusa sa pagdaig, pangalagad sa Ginoo. So makita nato ba mga igsoon nga ang Dios di ay, no? Regardless sa atong nationality or background, pareho rin tag Ginoo, pareho tag nagrasyahan sa Ginoo. So dapat magkahiusa ta diha sa Dios sa atong pagpangalagad. Now, gisulti din ha mga igsoon kining gitawag nga kaluoy, no? Kaya ang gisulti sa verse 9 nga gikaluyan sa Ginoo ang mga hentil. Kita ni, no? So ingon daw na niya ang illustration ng example. The Jewish people were on the formal guest list. Kung baga kung ang una-una sa kasal. Apil sila sa entourage ang mga Hudyo. They had the invitations morning the law and the prophets. And a reserved seat, di ba? Sa mga kasalan, may mga reserved seat diha. So God bring them in because He is truthful host who honors His invitation. Sa muna para sa mga Hudyo. Kung sa kasal, apin sila. No? Nangarita sa mga hintin. The Gentiles were the people walking by the venue who were suddenly invited in to join the party. No? So they weren't on the original list and they didn't have an invitation. When they get a seat at the table, it's not because the host had to let them in. It is mercy. No? Pero sa mind sa host mga igsoon, di ba gingon nato ganina nga sa propesya pa lang apil man day ang mga hintin, no? So kumbaga yes, dunay wedding. Pero kining wedding mga igsoon sa mind sa Ginoo, apil niini ang mga hintin, no? Dili lang ang mga Hudyo mga igsoon. So nganong gisulti man ni Pablo, Paul is trying to keep the Gentiles humble, nga magpaubos ang mga hentil. He is essentially saying, don't get cocky, you didn't earn your way into this, and God didn't owe it to your ancestors. You are here because God is incredibly merciful. Ikaluyan na yudda sa Ginoo. Nag-extend siya sa iyang grasya kanato mga igsoon. At the same time, ang instruction para sa mga Hudyo, do not be jealous. No? God's mercy is so big that it overflows. Di ba mo na itong title, The God of the Overflows? God's mercy is so big that it overflows the boundaries of our specific contract to include the whole world. No? Ingon man niya na ang Ginoo. Nakadawat ka mong mga Hudyo kontrata sa Ginoo, nga mauning, i-bless. Pero makita nato nga ang grasya sa Ginoo dili man limited. Gi-extend banday sa Ginoo ni sa tanang mga katawhan, no? So makita nato ni context mga igsoon, mercy is God's decision to extend the benefits of a Jewish Messiah to people who had no prior claim to Him. Kaya kung ang mga Hudyo mo ipangtanaw ni para ilang ring Messiah. No? Pero makita nato mga igsoon lagi sa big picture dahil ini ang Bisaya, inighari magud ining Bisaya, He will rule not only the Jewish nation, but He will rule in the entire world. Mao na ang plan of God. So, pareho ra no, mga Hudyo, mga Hentil, no? So sa verse 10, makita nato mga igsoon, Paul continue his scriptural chain, mura siya kanina, no? To prove that God always intended for the whole world to worship Him together. So mao gyud plano sa Ginoo sa big picture mga igsoon, nga ang tanan nga mga katawhan magsimba sa Dios. He moves from his own explanation to a direct quote from the law of Moses. Okay. Ingon sa verse 10, ingon diha, again it says, rejoice you Gentiles with His people. Ingon, kada siya nga verse mga igsoon, quotation ni siya sa Deuteronomy 32:43. Kung sa ingon sa verse 10 gani,
Rejoice, you Gentiles, with His people. So magkalipay, hindi lang dahil people of God, the Jewish people ba? But also the Gentiles. They are called to rejoice. No? So this is a quote from the Song of Moses. This is significant because the law, no, morning the Torah, was the ultimate authority for Jewish believers. By quoting this, Paul is saying, morning ang buti pa sabot, look, even Moses, the man who gave us the law, prophesied that the Gentiles would eventually join in. Maapil yuday ang mga Hintil. Bisan si Moses, kaya mga Hudiyo mga igsoon, very separatist kayo ng mga Hudiyo. Dili ka basta-basta na makapil sa ila. For example, ilang temple, na sila area lang dito, dito na kutob ng mga Hintil. Nga dili sila musagol alang ng mga Hudiyo. Ingunaan sila ka-strict ng igsoon. Pero, makita nato nga bisan dahil si Moses gipropesiya na ang pagdaig sa Ginoo, again, dili lang ni inclusive para lang sa mga Hudiyo, but the plan of God include ang mga Hintil. So diyan na verse, natin ang word, no, sa verse 10, na word na with. Okay? Kung nakapatikot mo ganina, no? With His people. Ang mga Hintil daw will rejoice with His people. So ito na yung pasabot, no? The most important word in this verse, no, sa verse 10 nga with. Paul isn't saying that the Gentiles should rejoice instead of Israel. Hindi pwede mo yung mga Hintil, kami rin maglipay. Huwag mo ilabot mga Hudiyo. Or that they should start their own separate club. Magpalain namin. Dili na may pasabot. So he is saying, they are invited to rejoice alongside sa mga Hudiyo. No? So sila kauban na day, no? Nga magdaig diha sa Ginoo. So again, mga igsoon, yung mga guniani ang sitting dito sa Rome Church, no? Ang iglesia dito, mix sila of multicultural nga mga Christian. Na yung mga Hudiyo, na yung mga Hintil. Ang gusto ni Pablo nga mahitabo, there will be unity and harmony in their worship of their God. Dili sila magbaybahin, ha? Kaya pareho ra sila Diyos nga ginasimba, ginaalagara. Now, ingon ni ani, before Christ, there was a wall of separation. Mga igsoon, no? Gentiles were outside the covenant and Jews were inside. Sa Old Testament na, no? So wala pa si Jesus. Karon after Christ, ang siya may hitabo, the wall is down. Wala separation. They are now one, kumbaga choir, no? Singing the same song to the same God. So sa ato pa, pwede na magkahiusa. Appeal sa choir, appeal sa mga ministry. Different sila, multicultural, pero pwede magkahiusa in terms sa pagpangalagad sa Ginoo. So nga naman, nag-quote ni Pablo specifically ang Deuteronomy. In the original context of Deuteronomy, this was a call for the nations to recognize God's sovereignty. When ganit ang God's sovereignty, God is in control. Siya ay nagabuot, no? Ang Diyos. So by bringing it up here, Paul is addressing two groups in the Roman church who were struggling to get along. Amo na, lisod makikagit along mga igsoon, kung di ka parehas nimo. No? Kaya lahi mo background, no? Practices. So para sa mga Jewish Christian, Paul is saying, don't be offended that the Gentiles are here. Moses told us this would happen sa Deuteronomy. So ayaw ka offend kung naay dugang sa Ginoo nga di ka ganahan anang tawanan. Kasi tanong ni mo, ganun na mo na siya diri. So ayaw, anak, kay apil na siya sa plano sa Ginoo. Ha? Sa mga Hintil naman, ang sa instruction, Paul is saying, you are joining a tradition that is thousands of years old. You aren't replacing His people.
you are rejoicing with them. No? We do not replace mga igsoon sa kining Jewish people. By the way, nana ko'y teachings manggod karon, usa kini ka controversy no sa teachings. Kay doon ay mga teachers nga nagingon nga ang mga kanang Hudiyo karon kanang Israel kuno karon ingon sa uban dili na dada legitimate nga mga Hudiyo nga gimension sa Bible. No? Kay para nilang pagsabot na na-dissolve na daw to. Nag-fulfill daw sa promises sa Ginoo sa mga Hudiyo, ang nag-fulfill daw niya na ang church. So para nila wala na sila, no? Pero that's why mga igsoon ipakita din hino ni nga presentation nga naagihapon ning mga Hudiyo, no? Naay Hudiyo nga na-convert into Christianity nga nakauban sa Hintil. Mao ni atong gisgutan. Pero ayo ko kalimti mga igsoon, naapoy Hudiyo nga kining Israel karon as promised by God, political nga nasod karon nga nag-exist, part gyapon na sila sa plano sa Ginoo. No? Part na sila. Although siguro magkabating mo uban sa mga pagwawali o uban sa social media nga kana sila daw dili na legitimate, no? Pero ni ata mga igsoon, ang atong barog nga kana sila, they are the fulfillment of the prophecy of God. No? Kanang mga Hudiyo, kanang Israel karon. Di ba? Pero kita pagkabatian ang balita, no? So, part na sila sa plano sa Ginoo. At any rate, ang atong bisgutan, ang mga Hudiyo nga na Christian, nga kauban sa mga Hintil, sa usa ka church. No? So, kinahanglan sila nga adunay kaya gitawag harmonizing effect mga igsoon, no? So sa verse 10, it is about harmony, no? Sa verse 9, unity, verse 10, harmony, related na sila. So if you have two different groups of people who have been enemies for centuries, the only way to get them to reconcile is to give them a common joy. Paul points to God as that common joy, no? Pareho ra tag kalipay, Hudiyo kag Hintil ang Dios. Ang imong Dios, mao pud ang akong Dios, no? Pareho ra tag Ginoo, kay mao na siya. Nadini po sita sa sunod nga verse, no, sa verse 11, unsa may atong makita dinhi? That Paul keeps the momentum going, no? Nagpadayon ang instruction. Paul has already quoted the law, that is Moses and the prophets, sa writing, for example, the 11. Now, sa verse 11, he quotes from the book of Psalms. Specifically, the shortest chapter in the entire Bible, to show that God's plan wasn't just for the Gentiles to sit in on a Jewish service, but for them to be vocal participants. Pero binatong emphasize ganina pa, no? Nga kinilaging mga Hintil, appeal ni sa grand plan of God, no? Kung siya ingon sa verse 11, and again, sa book of Psalms niya, quotation, praise the Lord, all you Gentiles. Let all the people extol Him. Ang mga Hintil gisgutan din no? Kung sa no? Praise the Lord, all you Gentiles. Let all the peoples extol Him, no? Makita ka na sa Psalm 117 verse 1. So Paul is quoting the very first verse of Psalms 117, no? This Psalms is tiny, only 2 verses, but it packs a massive theological punch. Mao na yung pinaka-short nga chapter sa Bible, no? Psalms 117. By quoting this, Paul is highlighting 2 very important words. Una, kanang word nga all, unya kining people, mga igsoon. So makita nato nga na-shift, no? From with, di ba dito sa verse 9, with verse 10? Sa verse 11, na-shift na. All, no? If you look at the progression Paul is building, it is like a volume na being turned up. No? Gi-full na ang volume, mga igsoon. Kaya sa verse 9, ang one person, si David, praises God among the Gentiles sa verse 9. Sa verse 10, the Gentiles
rejoice with God's people. Kauban na sa God's people. Sa verse 11, ang gisulti na gyud diha, all Gentiles and all peoples are commanded to praise God directly. No? So, sa tanong ma-learn din eh. Paul is essentially saying that there is no quote-unquote VIP section in God's kingdom. No? Dili pwede makaingon ang mga Hudiyo nga VIP ni. Kahit tanan pareho mga igsoon, no? Gitawag na magdayeg sa Ginoo. The command to praise isn't restricted to a specific DNA or zip code. It is a universal invitation. No? For example, kung ikaw mo ay Hudiyo, mo man yung pasigarbo permi sa mga Hudiyo. Gani ang tawag nila sa mga Hintil, mga Ido, mga Europa, no? Mububang ilang pagtanaw murag second class. Pero gibagdong sila nini nga passage ingon ni Pablo, ayaw mo niya na. Kaysa Ginoo walay VIP. Kay kung tanaw nato apil dai sa plano sa Ginoo ang mga Hintil gitawag nga bagdaig sa Ginoo. Dili lang kita nga mga Hudiyo, no? So pasalamat ta sa Ginoo mga igsoon nga apil dai ta nining plano niya diha sa kaluwasan. So ano importante ni again nato sa iglesia sa Roma? The church in Rome was a mix of cultures, no? And cultures, unsa gani, clashes often lead to quiet tension, no? Nakakreate tension ang culture. You can imagine a Jewish believer thinking, may mga nahuna sa audio, fine, they can stay, but this is still our God. Oh, kung ikaw audio, may mga mong ka, okay, sige, pwede na mo dia, pero kanang Diyos amo arana gapon. Paul uses verse 11 to shatter that mindset, no? He is saying sa mga Hudiyo, yung ni Pablo, you don't own the praise of God. He has commanded the whole world to extol Him. Kung sa mga Hintil, you aren't a guest. You are commanded to take ownership of your worship. No? So mga igsoon, Hudiyo man or Hintil, kitawa, may Hudiyo nato din eh. Mga Hintil ng ta, no? Pero usa ang mensahe sa Ginoo. We are to extol, no? We are to give praise to God. Ang original word meaning extol, this means to thank you, no? It means to heap horizontal praise, to applaud, to celebrate loudly, no? So Paul is calling for a multi-ethnic, high-energy celebration of God's character, no? So morning mga igsoon nga magdaig sa Ginoo, nga magsimba diha kaniya. Let's proceed sa sunod nga verse, no? So may ma-learn natong ining sunod nga verse. Gitawag kini mga igsoon, the grand finale of Paul's four-part scriptural argument. Paul has quoted the law, the Psalms. Now he turns to the most famous of the prophets, the prophet Isaiah, no? And again, Isaiah says, the root of Jesse will come, even he who arises to rule the Gentiles. In him will the Gentiles hope. Mo nang gini sa verse 12 mga igsoon. Quotation kini sa book of Isaiah kini nga verse. Okay? Gisulti diha the root of Jesse, no? Common yun yung Jesse sa una kanin, no? Kining Isaiah, kitawag siya the root of Jesse. To understand this, you have to go back to the family tree. Jesse, kinsa ganini, was the father of King David. Kini si David ang iyang ginikanan, si Jesse. So in the Old Testament, now the stamp of Jesse represented the royal line of David that had been cut down when Israel was conquered and the kingship ended. Now Isaiah prophesied that a new shoot or root would grow out of that deep stump. Di ba pasunod ang mga hari, gikan ka
David, no? Unya, ningabot ang panahon nga na-conquer sila, nahurot ilang hari, naulipon pa sila. Yes, wala na sila yung hari. Pero gipropesiya ni Isaiah mga igsoon, nga adunay mugawas the root of GC mga igsoon. Nga mao ni Messiah, mao ni si Jesus Christ. So sa itong malar ni nga claim, Paul is identifying Jesus as the root. Siya niyang gipropesiya mga igsoon si Jesus. He is the rightful king from David's line. Di ba, kung basahin mo Revelation mga igsoon, chapter 20-21, na dihay 1,000 reign of Jesus Christ. Gimension na 3 times diya. Literal na siya mga igsoon, 1,000 years maghari. Tungod kay mao na siyang fulfillment sa propesiya. Oo. Kay kini karon kanang kining Isaiah nga gikot mga igsoon, propesiya pa na. Kinahanglan pa na nga i-fulfill, no? Pero bisulti na din ay gipasabot na daan nga ma-fulfill meaning root of GC is Jesus Christ. So yun na ni ang twist sa story. Usually, a Jewish king is interested in enrolling Jews. Di ba kung hari sa mga Hudiyo, ano yung harian? Mga Hudiyo ra. Mo man siya. Pero yun na ni ang twist. But Isaiah, no? Ug si Paul points out that this king arises specifically to rule the Gentiles as well. No? So mo mga igsoon nga ang fulfillment nga paghari, no? Kay gisaad mo sa Dios. Inighari ni Jesus, yes, hari siya sa mga Hudiyo. Pero makita nato nga tibuok dili lang din mga Hudiyo yang harian. Apil ang mga Hintil, no? So na diha, from the word praise, kanina extol, no? O karon sa verse 12 na mention ang hope, mga igsoon. Notice the progression, no? Paul has moved from the Gentiles singing to the Gentiles hoping. Gitawag kita na magdaig, kauban sa mga Hudiyo, magdaig sa Dios. Karon sa verse 12, ang atong paglaog ibutang nato diha, no? Sa Ginoo. In the Roman world, ang kining word na hope, mga igsoon, wasn't just a wish. It was confidence in a leader. Muna dahil kung may hope. So by saying the Gentiles hope in the root of GC, di ba mo naging sa verse 12? Paul is saying they have shifted their ultimate loyalty from the Roman Emperor na si Caesar. Kaya at the time, si Caesar man ang king, no? To the Jewish Messiah, mo nang shift mga igsoon, no? Si Jesus Christ. Diha daw dapat na ibutang sa ang paglaho. Okay? So ang mga Hintil na mga taga-Roma ug ang mga Hudiyo, ang paglaom daw sumala sa propesya ug ingon ni Pablo ibutang dito kang Jesus. So kung manon ni siya nga argument, no? Paul has now proven his point from every section of the Jewish Bible. Sa Book of Psalms 9, David sang with the Gentiles. Sa verse 10, sa law naman, Moses told the Gentiles to rejoice. Sa verse 11, sa Book of Psalms gihapon, gisulti dito that all nations are commanded to praise. Mag-awit, magdaig sa Ginoo. Karon sa verse 12, kini atong gibago basa sa mga prophets, no, sa Isaiah. Isaiah said that the Messiah would be the Gentiles' hope. Mao ning paglaom mga igsoon sa mga katawhan, no? So conclusion dili is unavoidable. So if God's plan for the last 2,000 years was to bring Jews and Gentiles together under one king, nga mo si Jesus, then the Roman Christians have no business letting minor cultural differences. Kung sa ganitong mga differences nila, by eating or days nga ilang gina-observe,
they should not allow this to tear the church apart. Mhm. So, ayaw himong ang mga ginagmay nga mga butang, no? Nga mao'y makaguba sa church. Oo. Mora ang mensahe ni Pablo ng Egson, let unity, harmony, magpadayon. Bisan to, multicultural mo diha nga church sa Rome, pero mo nani. Ang Diyos nga to tanan pareho ra. Ang atong gidaig, ang atong giawitan, ang atong gibutang paglaom, pareho ra gyud. Why nakalahi? No? That's why maghiusa diha sa Ginoo. Ang atong last verse karon sa verse 13. Very common kini nga gitawag kini the apostolic benediction mga igsoon, kining verse 13. It is one of the most famous blessings in the Bible. But it is even more powerful when you realize, no, gitawag kini the mic drop at the end of Paul's long argument about unity. Yes, nagisgot of controversy no about eating, observing of days, eating of food. Pero punto ni Pablo mga igsoon, dapat we receive one another. Kinahanglan ma-unite kita, no? So, yung unani mga igsoon. Paul's move from history to scripture and now he moves to experience. Ingon diha sa verse, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow. Diri na ito ikuhang itong mensahe, no? The God of the overflow. That you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. No? Matod pa din sa sining nga verse. So, unsa man ang sulod nini nga blessing, Paul structures this prayer like a spiritual engine, no? Here is how the parts work together. Ingon daw nini, the God of hope. Ang Diyos daw, Diyos siya sa paglaom. This title links directly back to verse 12, where the Gentiles hope in the root of GC. Kaya gisulti man sa verse 12 nga, kining root of GC, mao ni dinhi maghatag og paglaom sa mga Hentil. So Paul is saying that God is the actual source of the hope he just described. Nakabaton mong paglaom, kining paglaom gikan ni sa Dios. O yun diha, will fill you with all joy and peace. Punon mo, no? Kanindot, mo ipunon ninyo kalipay ug kalinaw. Mga igsoon, notice he doesn't say some joy or occasional peace. Dili mo na ng pagsulti diha. Ang gisulti, he says all. No? Tanan. Punon mo sa tanan kalipay ug kalinaw. So in the context of a divided church, mga Hudyo, Hentil, no? Joy and peace are the social glue. You cannot be at war with your neighbor if you are filled with God's peace. So ang Ginoo mga igsoon nani, naata gipuno tani ang paglaom, no? Gikan paglaom sa Ginoo. Unya puno niya ang Kristohanon daw og kalinaw og kalipay. Kay aron walay lugar mga igsoon sa pagkaguba sa church, no? Mo na ningon diha sa verse, as you trust in Him. Mo na isumpay na sa verse. So this is the, kung baga gitawag ni kung sa switch on. Di ba ang switch na to na on off? Mo ni ang on mga igsoon sa gisgutan kining joy of peace. The joy and peace aren't magic. They are the byproduct of trust. Oh. Mao bitaw mga igsoon nga kanang kinahanglan nga i-present nato si Jesus Christ share ta sa mga tao. Kaya ang tao tinudan na yung mga igsoon na kinahanglan kalinaw o kalipay. No? Kinahanglan sila niya na kinahanglan paglaom, no? Kaya kung ang paglaom din sa kalibutan, lisod kayo paglaom din sa kalibutan, no? Nagakalisod. Pero mga igsoon sa Bible, ang makahatag yung tinuod nga paglaom ang Diyos. O ang makahatag niya ng puno na kalipay o kalinaw, ingon din nga passage,
ang pagsalig diha kaniya. Mao na ang pag-on niining nga sweets of joy and peace. So as we stop trying to control the outcome and trust God's plan, ingon ani mga igsoon, the stress subsides and the joy moves in. Sa higayon nga ang tao musalig na no diha sa Ginoo. Mao na mga igsoon, mga kanta ng mga Christian, no? There is joy. No? Naay kalipay diha sa Ginoo. Ug ang word diha, gibalik ang hope na nay pag-describe ang adjective, overflow with hope. Or overflow. Nagadagaya, no? Murag spring ba, no? Ang atong paglaom. The Greek word nini, ang word na abound or overflow, no? Have a surplus, no? Mao na siya. It is the image of a cup being filled until it spills over the sides. Kaya overflow, ingawas. Kung baso, pag yakunin mo diha, ingawas, sobra, no? Mao ni ang atong ma-learn. The goal isn't just for you to have enough hope to survive. Dito sa kalibutan, din lang din yun ang goal na tagaan ka sa Ginoo paglaom. It is for us to have so much that it flashes onto the people around you. Oo. So kining paglaom din nato ang atong naangkon mga igsoon, unlimited ni siya ang nature ani. Sa ato pa, kung mo share ka sa gospel about Jesus Christ, aron ang tao makaangkon niya ng paglaom, imo nang ipanghata, pero di ka mahugdan mo na siya. Kaya naagihapon na sa imo. No? So mo din nakanindot mga igsoon ning paglaom diha sa Ginoo, no? So the secret ingredient niining atong isgutan karon, di ba ingon sa verse 13? The Holy Spirit. No? Ang Holy Spirit. Paul ends by carrying that this isn't a pull of yourself up by your bootstraps situation. You don't manufacture this hope through the positive thinking or willpower. Di na manufacture ang paglaom mga igsoon sa positive thinking o willpower. It happens, ingon sa verse, by the power of the Holy Spirit. Kung sa galing may tago, kung musir ka gospel, ang tao galing mutuo ka Jesus Christ, diha mga igsoon ang mic drop, mahatag sa tao, diha kaniya ang Holy Spirit. Huwag mo nang igon din the power of the Holy Spirit. For the Roman Church, this was the final proof of their unity. Both Jews and Gentiles have received, o silang nadawat, the same Spirit. Oo. Mao na kita mga igsoon. The final point sa discussion ni Paul about unity. Ngano kinahanglan na unity? Tungod kay we receive the same Spirit. The Holy Spirit mga igsoon. Therefore, they, mga Hudyo Gentil, have an access to the same power to love one another and hope together. No? So, mao na mga igsoon kita nga mga Christian. So, why is this? Ingon na atong conclusion. Paul spent, mao na atong last na slide. Paul spent chapter 14 and chapter 15, mga igsoon, telling the Romans, the church, to stop judging each other over what they eat or what days they worship. Di ba, mamanang na isgutan dito sa controversy. Karon, Paul knew that logic alone wouldn't fix their hearts. They needed a supernatural infusion of joy and peace to actually want to be united. Umoni mga igsoon ang nakapa-unite sa tanan. The Holy Spirit. No? So, kung atong i-summarize sa atong mensahe sa chapter 14 o 15, ang kitang mga Kristohanon, ingon sa Ginoo, do not judge one another, but rather receive one another. Accept. No? Kung adunay mga ground diyan na mga igsoon. No?
Pareho kitang nadawat nga Ginoo manluluwas. Pareho kitang nadawat nga Espiritu Santo. Gipuno kita sa Ginoo kalipay ug kalinaw. Aron kini mo overflow dili lang sa ato kundi dili ngadto sa mga katawhan. Nga sa ato pa mga igsoon kung atong tagaan application, when God fill us at the overflow of hope, mga igsoon, di ba channel a blessing data sa mga tao? Oo. When you share the gospel sa mga unbeliever, kung makadawat sila kang Jesus Christ, makadawat sila na ng paglaom, mao nang gisgutan din mga igsoon, the overflow of hope nga mo abound gikan sa mga Christian ngadto sa gawas, ngadto sa uban. Maraming pasalamat sa church, no? We are the overflow of hope nga ipakita sa Ginoo sa mga tao, no? Sa community nga dunay paglaom, dunay tinudanay nga kalipay kalinaw diyan sa Ginoo, no? So ang Ginoo magpanalangin sa mga pulong mag-aamputan. Lord God, again, we thank you, Lord, sa reminder ni mo kanamo, O Diyos, nga nagatudlo nga kaming mga Kristohanon among bantayan ang unity, ang harmony. Nga kami, Lord, magpaubos sa among kaugalingon, ug andam kami nga mga dinawaton sa usa-usa. All your people. Ug salamat, Lord, sa paglaom na among naangkon ug sa Espiritu Santo may imong gihatag sa matag usa. Dalaygon gayud ikaw, Ginoo. Kamayo, Lord God, ang imong mga pulong sa tunga namon. In Jesus' name we pray. Amen.